Good morning mga kamamsi, bagong araw naman nga pala. At kung nakikita ninyo ay nasa paligid namin ay puro mga pinyahan. At nakasakay kami sa karita. Nga pala, papunta nga pala kami sa tatrabawan ng aming papa. Extra naman si papa para sa panggamot ng aking kapatid. Dito nga pala mag-aabono si papa. At yun nga, naisipan namin sumama dito. Kasi matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapunta ng Babul. So ayan nga, ipaparada na ni Papa yung karita. Kaso, maghahanap siya ng malilim na walang nyog. Kasi nandun yung aking anak. At yun nga, nakakita si mama ng dalawang nyog. Sabi niya isasakay na daw niya at kukuprahin. Doble kita pa rin yan kung kukuprahin natin yan. Kasi sa panahon ngayon, mahirap talaga ang buhay. Lalong-lalo na ang trabaho, mahirap hanapin. Dito sa aming lugar. Yan nga, inalis na ni Papa yung kalabaw. Tas yun nga, nag-aabono na siya. Magsusuot muna siya ng pantalon at magsasapatos yan, magmedyas, jacket. Kasi para dun sa mga tinik-tinik kontra tinik ba. Ay naku mga kamamsi, ang hirap ng buhay ngayon. Lalo na pag nalaman mong paubos na yung bigas. Kaya todo kayod talaga at doble kayod. Alam niyo mga kamamsi, ngayon lang nagkatrabaho si Papa. Baka sa susunod na naman, pagkatapos niyan, wala nang trabaho. Dito na naman sa bahay. Wala na naman gagawin. Kaya ang inaasahan lang talaga yung pagkukupra lang talaga. Kaso nga guys, wala kaming pampuhunan, pambili ng niyog para kuprahin. At yun nga guys, nilalagay na ni Papa yung abono para sa pampataba ng pinya. Nga, habang wala kami ni mama at yung anak ko naman ay naglalaro at yung isang kapatid ko ay nilalamok. At yun nga, tulog na ang aking anak. Napakainit naman, hindi niya pinandungan dun. Naku, sobrang sarap ng tulog. Ayan nga guys, nandyan na rin kami niyan at nagdidede na din ang aking anak. At yan nga guys, habang wala kaming magawa, naghanap muna kami ng aming pagkakakitaan ba para pandagdag sa kukuprahin. So ayan nga, iano na namin yung kalabaw. Tinuturuan ni Papa kung paano iangat yung paod sa kalabaw, tinuturuan niya. So ayun nga, nakaya naman niya kami. Pauwi na kasi kami niyan. Kasi aalis pa si Papa, magsusundo pa dun sa kapatid ko. Kapatid ko na may pilay. Hindi pa rin magaling, bumalik na naman yung kanyang pilay at laging sumasakit. Gustuhin man nilang dalhin sa Naga kaso walang pera. Ayan nga guys, pauwi na kami niyan at yung anak ko kinakagat na ng lamok. Ang tahimik niya pag dumaandar na yung karita. Grabe guys, kung may pampuhunan lang talaga kami sa pagbibili ng nyog para sa pagkopra, baka nakagaan-gaan na sila ngayon. Baka yung kapatid ko magaling na ngayon. Hindi sana mangyayari yun sa kapatid ko kung hindi initsa-itsa sa ilog ng mga tao dito. Tapos hindi pa nagsabi sa Papa ko na ganun pala yung nangyari sa kanya. Naman na lang nila Papa na hindi na nakakagalaw, hindi na nakakatayo. Tas yun, pumayat siya. Ayan nga, kinuhanan ko nga guys yung pinsan ko dyan ng bayabas kasi naglilihi. Shout out pala sa buntis. Kay Rose Ann.
Ayun guys, di ko na nabidyuhan. Ayan na pala kami sa bahay. Yan pala ang papunta dito sa amin. At yan may makakita kang ganyan. Na bulaklak dyan sa tabi. Tapos yan, ang bahay namin dyan ay yung nasa unahan yan. Ganto yung buhay nila mama dati. Kaya isip nila magtitipid sila para may magandang buhay yung kanilang mga anak. Tapos yun nga, naisipan nga nila papang magganyan-ganyan ba. Trip-trip ba. Kasi walang motor, kaya ganyan pag nasa Bulasan. Pag nasa Bulasan, motor.